Ano bang hamon? Pilipino tayo. Lahat po kakayanin po natin. Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan. Anumang panahon, Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan. tapat na maglilingkod. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Sana po, hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Dating ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, binasag ang pananahimik hinggil sa anomalya sa flood control projects. Sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez idiniinig ko sa pagsingit umano ng 100 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa 2025 budget. Malacanang, itinanggi ang mga bintang ni Zaldico, hinimok siyang umuwi para harapin ang mga akusasyon. Mga congressman na imbitado sa pagdinig ng Senado sa anomalya sa flood control projects, no show. Listahan ng mga pangalang isinabit ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, nadagdagan pa. Nakaparadang taxi, binato, sospek, kinuyog. Grupo ng mga kabataan nag-riot matapos magkatinginan. At ang kwento ng ABS-CBN Christmas ID, Love, Joy, Hope, sabay tayo ngayong Pasko. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan kay Zaldico na binasag ang katahimikan matapos ang ilang buwan. Idinawit ng dating mambabatas sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y budget insertion o pagsisingit ng 100 bilyong pisong halaga ng infrastructure at iba pang proyekto sa 2025 budget. Itinuro rin ni Ko ang dalawa na nag-utos umanong manatili siya sa labas ng bansa. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Sana po ay hindi nila ako mapatay